Mga agaw pansin sa kalsada, ang tagalinis na naka-high heels ang nagtitinda ng pinya na posibleng record holder sa pabilisan ng pagbabalat. Dito sa Bangkerohan Market sa Davao City, walang kukurap. Meron daw kasi ritong mga fruit ninja. Ang pagbabalat kasi ng pinya ng mga tindero rito, kakaiba. Inaalis muna nila ang magkabilang dulo ng pinya at saka paikot na inihihiwalay ang laman sa balat. Presto! Ang pinya nahiwa na o naka-cubes. Amazing! Naka-style ngayon yung pagbalat ng pinya pag ganun, parang mabilis. Mayroong customer nga madadali, makakain na siya maaga ba? Isa sa pinakamabilis magbalat ng pinya, si Giovanni. Kaya raw niyang magbalat ng pinya sa loob lang ng kalahating minuto. Ma'am, naman pinya ma'am, pinya na, pinya. Taong 2007 daw, nung nagsimulang magtinda at magbalat ng pinya si Jojo. Nung una, nangangapa pa raw siya, pero dahil sa puspusang practice, na perfect niya ang pagbabalat ng pinya. Bangkerohan, vendor style. Marami pa akong sugat sa kamay, una pang pagbalat. Ngayon, hindi naman masyado. Tagis naman, tagis. At effective itong panghatak sa mga mamimili. Hanep, ang galing. Grabe, nakakaiba. Almost 30 seconds lang. Yung iba, minuto kasi. Pero ilang pinya kaya ang kaya niyang balatan sa loob lang ng 5 minuto? Sige nga, i-challenge natin si Jojo. 3, 2, 1, go! Pero ka ba? Kabado pala pero maraming sigaw eh. Kabado? Oo. Sigaw. Mahirap ang pasok sa silupin. Pero ganyan lang. Marami yun. Sa kalyeng ito naman, sa Legazpi City sa Albay, araw-araw may inaabangan. Ang pasabog na OOTD o Outfit of the Day ng 31 anyos na si Lourdes. Mula sa kanyang make-up, makukulay na blouse, leggings at ang pamatay niyang boots o hindi kaya ang pagkataas-taas niyang high heels. Hindi po siya model, hindi rin beauty queen. Siya ang rampadorang street sweeper ng Legazpi. Ang nakakaaliw na fashion sense ni Lourdes, viral ngayon sa Facebook. Habang naglalakad kaming 5, sabi namin, wow, naka-outfit, magawalis lang. Sabi ko, wow! Tapos pinicture na naming dalawa si ate na naglalakad na naka-heels habang nagwawalis. Alam po namin na hindi niya ginagawa yun kasi para magpasikat, kundi para mapasaya po yung mga tao na nakikita po siya. Pumula yung pisngi ko, makitang mistisa ko. So maglalagay ako ng wax sa aking kilay para gumanda yung kulay ng light brown.
Hindi ako natatampido kasi sanay na talaga ako. Sa area ko kasi maraming stick, delikado, yung mga basura, naapakan ko. Pag naka-chinelas ka ba, pwede kang matusok. Kailangan talaga sapatos. Mula alauna hanggang alas 6 ng hapon, nagwawalis sa kanyang area si Lourdes. Hindi iniindang init ng araw o ang ulan. Ika nga nila, tiis ganda. Siyempre trabaho, kahit anong hirap, kakayanin, basta may trabaho. Ngayon na panahon na ito, kailangan talaga may trabaho, kahit mahirap, okay lang yan, basta makasipti sa pamilya. Wala po siyang reklamo sa trabaho. Kahit bagong bagyo, kumidlat, mainit, mulan, and there was time, masakit yung ngipin, may sugat yan, may sugat, nakaboots pa. Tapos nagtatrabaho pa. Pambihirang, outfiterang, street sweeper ng Legazpi. Kumikita raw siya ng 6,000 pesos kada buwan sa pagiging street sweeper. Ang budget naman niya sa kanyang OOTD o gayak, araw-araw 10 to 25 pesos lang daw dahil mula sa ukay-ukay. 5 pesos. Tsaka yung brush on ko, 15 pesos. Eyeshadow, 15 pesos. Eyeliner, 10 piso. Kaya mura lang po. Ang Sinsyansyo, 20. Kailangan daw kasi niyang magtipid. Lalo pat sa barong-barong na ito lang nakatira si Lourdes at ang kanyang mister na si Edgardo na ang trabaho nagbubuhangin o taga-kolekta ng buhangin. Dinadala niya sa mga bahay, nag-order sa kanya ng kahit kunwari 10 piraso, 100 na yun. 4 ang kanilang anak at ang isa sa mga ito may espesyal na pangangailangan. Kasi kung may sakit, hindi siya nagsasalita. Ano siya kasi kahit na hindi pwedeng kainin, kinakain niya. Kaya na parang nasisira yung siya niya. Panay sira siya ng mga gamit. Maaga raw na ulila si Lourdes. Hindi niya naranasang makapagsuot ng magagarang damit. Kaya nung kahit paano, kumikita na kahit pagaling sa UK o ukay-ukay ang kanyang mga damit, tinodo na niya ang oportunidad na rumampa. Masaya na po ako kasi napasaya ko sila, naiingranyo po sila. Lalo po akong lumalakas yung loob ko, parang porsige ko po talagang lalo mas pakita ko yung the best ko pag forma. Hindi sila mga artista, pero sa kani-kanilang mga kalsada, sila ang star at bida.